Magandang araw po. Sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan. Tayo po ay nasa 36 po. Na po tayo ng 40 days prayer and fasting for the nation. Nasa week 5 na po tayo. May team na My Word of Encouragement for You. Bago po ang lahat, tayo po yung manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. We praise you, Panginoon, Lord. Glorify you. Salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, Lord, na uh, gamitin niyo po, Panginoon, ang inyong likod, Panginoon, upang, Panginoon, maikalat, Panginoon, yung salita, Panginoon, Lord, patuloy nga po, Lord God, inihiling ko po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, Lord, na ikaw po ang siya manguna, Panginoon, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, Lord. Patuloy nga po, Panginoon, Lord, na gabayan niyo po, Panginoon, Lord God, ang makakapanood dito, Panginoon, Lord, at Panginoon, Lord, maisa puso po nila, Panginoon, maisagawa, Panginoon, Lord God, ang inyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord, at sinasawata po namin, Panginoon, Lord, ang mga gawa ng kaawa, luhad lang, Panginoon, Lord God. At kayo po ang siyang manguna, ikaw siyang maitaas, ikaw siyang, Panginoon, madakila sa mga oras na ito, Panginoon. Ito po ang aming samod dalangin, Jesus, Panginoon. Amen. Ang ating verse is matatagpuan po sa Colossus 3:23. Ito po ang sinasabi sa Colossus 3:23. Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Ang sinasabi po diyan, sabi, kahit ano daw po yung ginagawa natin, either sa ministry man yan, sa trabaho, sa pag-aaral, is gawin daw po natin ito ng buong puso at gawin daw po natin ito na parang naglilingkod daw po tayo sa Diyos at hindi po sa tao. Nakapagtrabaho na po ako ng 3 beses, iba't ibang kumpanya, iba't ibang tao rin po yung iba't ibang ugali rin po ng tao yung nakasalamuha ko. Merong mabait, meron din namang toxic, meron din iba-iba po. At may masipag, diba? May tamad. At hindi ko po alam kung bakit po parating merong sa tatlong trabaho ko po parati pong merong toxic, hindi po nawawala eh. Pero ang sabi ng Panginoon, magtrabaho raw po tayo ng buong puso. Kaya parang nagtatrabaho tayo sa Diyos at hindi sa tao. Hindi pwedeng maging dahilan ito, itong mga toxic na ito, or sa trabaho natin, hindi pwedeng maging dahilan ito na maging hadlang upang maging productive tayo sa ating mga trabaho. Gawin pa rin natin yung dapat nating trabaho, yung inuutos sa atin ng Panginoon na magtrabaho ng buong puso at magtrabaho ng parang nagtatrabaho tayo sa Panginoon at hindi sa tao. Yes, mahirap na po magtrabaho. Mahirap, lalo na po may mga ganong tao. Pero sabi ko nga, hindi pwedeng maging hadlang ito upang gawin natin ng mabuti ang ating mga trabaho. Ang kailangan lang natin talaga gawin is pag-pray sila. Hindi naman tayo pwedeng gumanti or ano. Pero pag-pray natin na sana mabago yung ugali nila. Or diba kung bakit ganun yung pakikitungo nila sa atin. Pero sabi ko nga, pinapaalala sa atin ng Panginoon na kahit anong nangyayari or kahit anong nagaganap sa ministry man yan, sa trabaho, sa business or anuman, is gawin daw po natin ito ng buong puso. At gawin daw po natin ito na parang sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi sa tao. Meron nga akong kabataan, naalala ko lang. Meron kaming kabataan lumapit sa akin. Sabi, kinamusta ko.
sa amin. Nagkwento siya about sa trabaho. Sabi niya, ah, sa ginagawa niya naman daw yung best niya, pero hindi raw nakikita nung boss niya o nung supervisor niya o manager niya. Yung pagsusumikap niya parang wala. Parang hindi nasusuklian yung kasipagan na ginagawa niya. Then sinabi ko yung boss na to, magtrabaho ka ng buong puso at magtrabaho ka sa tao na parang nagtatrabaho ka sa Diyos. Sabi ko, hindi man nasusuklian ng tao yung ginagawa mo, ang Panginoon ang magsusukli sa iyo. Gawin mo lang yung dapat mong gawin, trabahuin mo lang yung trabaho mo, balang araw, kung hindi masuklian ng tao yung ginagawa mo, Panginoon ang magsusukli sa iyo. Ayun, sabi ko, dinagdag ko rin yung kwento ni Joseph the Dreamer, nang dinala siya sa Ehipto. Si Joseph the Dreamer, man of God. Pero isa sa karakteristik ni Joseph the Dreamer is naging masipag siya. Ginawa niya yung trabaho niya, ginawa niya yung pinagagawa ng Paraon. Na yung mga trabaho niya, ginawa niya, nagpakasipag siya, ginawa niya na lang ng mabuti. Naglingkod siya ng mabuti at nagpakasipag siya. Narating niya yon sa tulong ng Panginoon at sa pagiging masipag niya. Sabi ko sa kanya, naging kanang kamay siya ng Paraon dahil one is masipag siya, sinipagan niya lang, naglingkod siya, katulad ng sabi ko, naglingkod siya ng buong puso, then naglingkod siya sa Paraon na parang naglilingkod siya sa Panginoon. Then nirewardan to, nare-reward. At pinagpala ang Ehipto dahil dito. Kasi nga, sabi ko nga, pag may isang Kristiyano or sa isang company, hindi lang yung Kristiyano yung pinagpapala, pati yung company pinagpapala. Katulad ni Joseph the Dreamer, pinagpala ang Ehipto dahil may isang Kristiyano or may isang tagasunod ni Kristo nung nasa siya. Kaya yun, sabi ko sa kanya, gawin mo lang yung trabaho mo. Huwag mong isipin kung may nakikita man sila sa iyo or wala. Ang dapat mong gawin, magtrabaho ka ng buong puso na parang magtatrabaho ka sa Diyos at hindi sa tao. Kung hindi man makita ng tao o ng mga boss mo, yung mga ginagawa mo, pag-pray natin. Malay mo, balang araw, makikita rin nila yung mga pagtsatsaga mo, kasipagan mo. Ang dapat lang natin gawin is, yung pinapagawa sa atin, gawin natin ito ng buong puso. Diba? Although, ganun nga, minsan mahirap talaga pakasamahan yung ibang katrabaho or masyadong palautos. Ganun talaga eh. Pero hindi dapat ito maging hadlang para sumunod tayo sa Panginoon sa pinag-uutos niya na gawin natin ng maayos yung ating mga trabaho. Ayun lang po. Kahit saan o anuman ang ating ginagawa, may mumahad lang man sa ating ginagawa, hindi dapat ito maging hadlang upang mapapurihan ng Panginoon sa ating mga ginagawa. Kung mayroon mga problema, is ipag-pray natin sa Panginoon at magpatuloy sa ating ginagawa. Gawin natin ng buong puso, gawin natin ng buong kasipagan, gawin natin ang sinasabi ng Panginoon. Although mahirap, pero ang sabi ng Panginoon, gawin daw natin ng buong puso at maglingkod daw tayo sa tao. At alam ko ang Panginoon is
siya ang magbabalik nito kung hindi man nasusuklian ng tao ang ating mga ginagawa. Ang gawin lang natin, sumunod tayo sa sinasabi ng Panginoon. At ayun lang po, at tayo po manalangin. Yes, Lord, hallelujah, we praise you, Panginoon, Lord, glorify you. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, Lord, na iyong binigyan, Panginoon, sa bawat isa. Naway, Panginoon, Lord God, ito'y kasiyahan mo, Panginoon, Lord God, at Panginoon, Lord God, hinihingi po, Panginoon, Lord, na katulad nga po ng sinabi niyo sa mga salita, Lord God, ano man, Panginoon, na aming gagawin, Lord God, is gawin namin ito ng buong puso, Panginoon, Lord God, at parang naglilingkod kami sa Panginoon at hindi sa tao. Salamat, Panginoon, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon, Lord God, at gabayan niyo po kami, Panginoon, Lord God, at Panginoon, Lord God, at hindi po ito manakaw, Panginoon, ng mga kaaway, Panginoon, Lord God. At Panginoon, Lord, maisagawa po namin ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang sa madalangin this day, Panginoon. Amen.